hindi isang organized church ang dadatnan ng Panginoong Hesus. Kundi mga mananampalataya na kumbaga nananatiling tapat maski nakahati-hati sila sa maliliit na grupo. Yun yung naging problema, Pastor, ng bayang Israel. Doon nila inilagak yung pag-asa nila. Doon sa mga seremonyas na ginagawa nila, sa kanilang ginagawang pag-aalay. Which is, kasi Pastor, pag sinabi natin pag-asa, nakatingin ka sa hinaharap. Ang inaasahan mo, yung mangyayari pa lang. Kaya nga inaasahan Hindi mo na inaasahan, Pastor, yung nandyan na. Kasi nandyan na yun Tama? Kaya yung mga nangyayari sa paligid nila, doon nila inilagak yung kanilang tiwala. Andun sila, Pastor, sa pag-asa na pinapatawad sila habang ginagawa nila yung na yun. Kaya kung titignan dito, Pastor, kung nailagak pala ng bayang Israel, ng Jewish nation, ng mga Hebreo, yung kanilang tiwala doon sa kakaganapan nung kanilang mga seremonyang ginagawa, which is si Kristo nga, ay hindi mawawala sa kanila yung pagkakilala kay Jesus. Kumbaga, hindi nila mamimiss, Pastor, yung pagdating ng Messiah. Kaso yun nga, Pastor, hanggang dumating si Jesus, ganun yung practice nila at nagkaroon sila ng pagtitiwala na yung ginagawa nilang ginagawa nilang mga seremonyas ay yun yung magpapatawad sa kanila. Ayun ang nawala sa kanila, Pastor, yung pag-asa dun sa ibinigay na pangako kay Abraham. Tayo, Pastor, sa panahon natin ngayon, iniliwanag sa atin yon na yung pag-asa na yon ay masusumpungan lamang natin sa ipinangako kay Abraham, which is ang Diyos ang mismong nangako. Kasi ganito kasi, Pastor, ang nangyari sa bayang Israel, kaya sila nalaglag sa totoo lang. Ang sabi nila, nung sinabi binigay sa nila ng Diyos yung mga utos, binigay sa nila ng Diyos yung mga gagawin nila, ang sabi nila mayabang silang magsalita, "Opo, Panginoon, susunod kami sa inyo." Ganun ang kanilang tugon, Ganun ang kanilang pagkakasabi. Kaya nung dumating yung Messiah, hindi nila nakita, Pastor, yung Kaya ang application sa panahon natin ngayon, Pastor, kapag tinuturing mo yung sarili mo na masunurin, gumagawa ka ng kautusan, ng mga seremonyas, lagi ka nagsisimba, yung makikita mo, Pastor, hindi wala na yung lagak ng pag-asa mo doon sa hinaharap. Yes. Wala ka nang iniaasa. Kasi ang nangyayari sa'yo, iniaasa mo yung sarili mong kaligtasan doon sa mga kaya mong gawin sa panahong ito. Kaya ako, Pastor, nilalagak ko yung pag-asa ko, yung sa kayang gawin sa akin ng Panginoon, bukas, sa mga susunod na araw, hanggang doon sa hinaharap. Doon ko inaasa. At hindi doon sa mga kaya kong gawin sa ministry at sa kung ano-ano pang gawain ng ating Panginoon sa mundong ito. Okay. In-apply mo sa obedience. May isa pang application yan, Mark Paul. Yung mga Hudyo, yung kanilang hope, nandun sa templo nila. Kaya nung mawasak yung templo sa Jerusalem, parang nasira yung kanilang hope. Nasira yung pag-asa nila. Tayo ngayon, kung minsan yung hope natin nakasalalay sa church. Yes. Inaakala natin na yung church na ito na ating kinabibilangan, siya ang magiging paraan para tayo maligtas. Hindi natin nababati, darating ang panahon, babagsak ang church, my God. Sa panahon ng persecution, I believe na hindi lang magkakaroon ng paghahati sa church, kundi magkakaroon talaga ng pagbagsak in church. Yung mga opisina, yung mga official, yung administration, lahat yan mawawala, Mark Paul, pagdating ng persecution. Hindi ko na sigurado kung paano mangyayari, pero inaano lang sa atin na hindi tayo dapat maglalagak ng ating pag-asa sa anumang gawa ng tao, maging kahit iglesia yan, kahit church yan, even if it's the Church of God. Hindi ko sinasabing hindi na Church of God, yung Seventh-day Adventist Church. Hindi ko sinasabing magiging Babylon. Hindi ko po sinasabi yun, lilinawin ko. Hindi ko sinabi magiging Babylon yun. Kain ka na naman nila, bahala ka dyan. Yun nga lang po. Ang prophecy kasi, magkakaroon ng sobrang laking kaguluhan sa church, yung panahon ng pagliliglig. At yung natuklasan natin sa Zechariah, di ba? Yung bayan ng Diyos, maghahati-hati sa maliliit na grupo. Naalala mo yun? I think Zechariah 13 yun. 2/3 and 1/3 ba yun? Oo.
Tapos yung pag-asa natin, yung mananatili na lang sa maliliit na grupo. At yun yung aabutan ni Jesus Christ sa kanyang pagdating. Hindi isang organized church ang dadatnan ng Panginoong Jesus. Kundi mga mananampalataya na kumbaga nananatiling tapat maski nakahati-hati sila sa maliliit na grupo. Yes, may sabihin ka? Tama yan, Pastor, no? Kaya iisipin lagi natin, ang sinasabi ng Revelation is a remnant. Mga natira, mga nalabi. Kapag sinabing natira, Pastor, kakaunti. At saka hindi sila organized kabuuan. Kasi Pastor, subukan mo yung mga natira. May kita mo ba yung natira na organized, sobrang maayos na maayos? Yung mga natira, Pastor, galing sa isang distraction, kalat-kalat yan. Yes. Kaya sa paglilig na mangyari, mga kapatid, huwag niyo i-expect na isang organized church yung dadatnan ni Jesus, na pagdating ng panahon ay magsasama-sama tayo, mag-aabang tayo ng second coming ni Jesus. Hindi ganoon, kundi ang mangyayari, Pastor, sa naniniwala na pagkatapos ng pagliliglig, marahil magkakanya-kanya pa tayo. Baka pwedeng ako lang mag-isa, Pastor, matira, ako lang matira sa sarili ko, na wala akong kasamang iba. Na ganoon. Kaya kung titignan natin, dapat wala tayong pinaglalagakan ng ating pananampalataya, kundi doon nga sa forever priest. Forever priest na magliligtas sa atin. Okay. Pero gayon pa man, hindi kami nagiging sigurado. Hindi kami naninigurado, hindi namin sinasabi, ito talaga, check na kasi hindi tayo pwede maging dogmatic pagdating sa prophecy, Mark Paul. Yun lang ang, sa ngayon sa pag-aaral ko sa propesya, parang yun ang nakikita ko. Pero there could be another way na maaaring i-fulfill ng Panginoon. Pero yun, sigurado na wag nating ilagak yung pag-asa natin sa gawa ng tao, kahit iglesia yan, ilagak lamang natin kay Kristo. Yun, sigurado yun, Mark Paul. Sigurado yun. Hindi makapagliligtas po yung church.